Kasama naman po natin ngayon ang COMELEC Commissioner, Chairman Attorney George Garcia. Chairman, good morning po. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chats at Sir Ted. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Oo, good morning po. Chairman, ayon po mismo dito sa sinasabi ng COMELEC, halos 1.2 billion pesos daw ang nagastos na para po sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Bago pa po ito ma-postpone, kasunod nga po ng desisyon ng Korte Suprema. Chairman, magagamit pa po ba ito sa paparating na eleksyon bago po yung March 2026? Ma'am DJ, Sir Ted, pagkakasabi po kasi ng Korte Suprema ayon sa kanyang tagapagsalita na yung pong dalawang batas na dapat sana pwedeng pagpapalian kung ano ipapatupad natin sa October 13 ay nabaliwala. Ito po ay unconstitutional. Mm-mm. Nangangahulugan, kakailanganin ng bagong batas upang yan ang ipapatupad sa susunod na halalan, yung na-reset. At dahil po dyan, lumalabas kahit yung balota na ating pong pinaghandaan, yan po lahat ay mababaliwala dahil kinakailangan mag-reprint tayo ng bagong balota base sa mga bagong kandidato na magpa-file ng kanilang candidacy doon sa mga distrito na magkakaroon po ng districting doon sa gagawin po ng Bangsamoro. At the Mm-mm. same time, yung pong ating mga narentahan, syempre ang renta po niyan, lalo na yung mga makina at yung mga transmission, yung mga Starlink ay pang October 13. And therefore, iba po yung patungkol sa isang reset na halalan. Isa pa po, katulad halimbawa po sa deployment, dahil nakapag-deploy na po tayo ng mga kagamitan, yung po kinakailangan ipabalik natin. Dahil siyempre po, masyadong mahaba-haba yung panahon at kinakailangan ay ma-stock muna muli natin yan sa warehouse ng komisyon. So back to zero po tayo, Ma'am DJ. Kaya nga ho kami naobligan tumawag sa inyo, Chairman, ulit this morning kasi sa panghihinayang sa announcement mismo ng COMELEC na dito po nagsayang tayo ng higit sa 1 bilyong piso sa paliwanag nyo. So can we say na totally po nasayang na po itong pera ng bayan na to? Yes, Sir Ted. Ibig sabihin po na baliwala na dahil po hindi na po natin magagamit yung lahat ng mga napamili ng COMELEC except perhaps halimbawa indelible ink, magagamit namin yan. Mhm. Pero po yung mga ibang bagay na po dahil nga po ang eleksyon ay malilipat na sa ibang panahon at maaaring on or before March 31, 2026. So ito po yung lahat na to baliwala na po. Chairman, ano po dapat ang ginawa o ang nagawa ng lahat itong committee, itong BARM legislature, and with all due respect Supreme Court, para ho sana na iwasan natin na mag-aksaya ng pera? Ang COMELEC po talaga, Sir Ted, nakapagpatupad kami ng batas. Siyempre po, sana yung batas na sinagawa ng ating pong Bangsamoro na pag-aralang mabuti, sana po ito ay nagkaroon ng proper at mas malawak na konsultasyon at siyempre po, sana ay binase sa kung ano ang konstitusyon at ano ang Bangsamoro Organic Law. Lumalabas po kasi talaga nakafocus doon sa ganun ang desisyon ng Korte Suprema na ang kanila pong ginawang batas, yung dalawang yon ay lumalabag sa saligang batas at lumabag din sa Bangsamoro Organic Law. So umiikot po doon sa puntong yon, Sir Ted, ang naging desisyon ng Korte Suprema. Yung nga po, kumbaga po talaga hubang dito, no, na magpapasintabi po tayo dito po, no, sa kanila pong legislatura doon sa BARM. Pero yun hubang petition sa Supreme Court dito kung napaaga-aga o talaga pong late na rin yung kanilang ginawang batas. Dito ho ba, again, dito ho ba nagpa-petiks-petiks ang Supreme Court bago maglabas ng desisyon? Hindi po natin mas-blame ang ating kataas-taasang hukuman, Sir Ted, with all due respect, sapagkat siyempre katungkulan ng Korte Suprema na pag-aralang mabuti at alamin kung ang isang batas ay legal at nadaayon sa ating saligang batas. Maaari nga na ang isang batas ay maayos, mabuti, pero kung ito naman ay nagva-violate ng konstitusyon, it will have to be struck down by the Supreme Court. Siguro po, ang punot dulo na lang dyan ay dapat sana napaaga na lang yung paggagawa ng batas upang na-question kaagad, na pag-aralan kaagad ng Korte Suprema. Hindi na rin po agad, siyempre, Sir Ted, naipit doon sa punto na naayos na namin yung mga kagamitan, nakapaghanda na po kami. Dapat po, bali po lumalabas halos 1 taon bago po naisagawa yung batas na iyan, and then therefore, halos kinakapos. In fact nga po, Sir Ted, yung pinaka-latest na law, yung BAA 77, ay nai-promulgate po sa panahon ng election period. Opo, Kaya opo. nga po, ang Korte Suprema nagsasabi mismo, wala na dapat galawan ng mga distrito
120 days bago ang isang halalan. Opo. Sige. So, ngayon po, dito po sa schedule ng Semana Santa na halalan po, dito po, ang first na kanila pong eleksyon para po sa kanilang miyembro ng parlamento, magkano kailangan yung pera ho na naman at ito hihingiin nyo sa kasalukuyan pong budget deliberation? Lumalabas po, Sir Ted, na mukhang kakailanganin namin kung ano yung nagastos namin nung una, yun po yung kakailanganin natin dahil yung natitira sa amin, yun po yung pang-honoraria ng ating mga guro para sa paglilingkod nila sa araw ng halalan. Pero syempre po, yung mga nasayang na, yung mga nabaliwala na, ganung amount din po ang hihingi namin, maliban na lang sa may dagdag na inflation. Ang isa pang problema namin, Sir Ted, nabanggit nyo na rin po naman kanina, ay sabi nyo nga po, Semana Santa, ipit na ipit po kasi yung nabigay sa amin na period. Ito po ay pagitan po ito, Sir Ted, ng Semana Santa at saka po ng Ramadan. And therefore, doon po sa buwan ng Pebrero at buwan ng Marso, halos Ramadan po yun at saka mahal na araw, Sir Ted. So medyo nahihirapan po kami na i-fix exactly yung araw kung kailan talaga tayo mag-hold ng election. Yung pong March 31 ay Miyerkules Santo. Yung pong March 30 naman po ay Martes Santo. So, kapag hubang Ramadan, ano pong effect nito sa galawan po doon sa BARM areas? Yes po, Sir Ted, bilang tradisyon po sa Ramadan, hindi naman po pinagbabawal pero halos po yung kilos ng mga tao, mga kababayan natin, mga kapatid nating Muslim ay limitado sapagkat bilang paggalang sa isang napakataas na isang religious event at pagkilala po yan ng kanila pong tradisyon. So kahit po sa ating mahal na araw, Sir Ted, parang ganun din po yun eh. Talagang kilos din po natin ay maaaring limitado rin kasi maaaring pursigido kami halimbawa. Pero siyempre yung pong grupo, organisasyon, entity, maaaring hindi po. So ngayon po, Chairman, parang awa nyo na. Pwede ba naming malaman ano ang chance na naman po na magtakda tayo ng halalan pagkatapos mag-a-aksaya na naman po tayo ng pera? Pwede bang ngayon pa lang po mailinaw na yan na hindi tayo muli magtatapon ng 1.2 billion pesos? Ay, sa part po ng COMELEC, Sir Ted, kahapon in-announce na natin, hindi po kami magfa-file ng motion for reconsideration, bagamat kami ay nominal party lamang doon sa kaso dahil hindi naman po namin batas yung kinwestiyon. Hindi po kami magpa-file ng MR sapagkat gusto namin mag-focus sa pag-fix ng date kung kailan natin sasagawa ang halalan. Ganun ang ating kataas-taasang hukuman ay nagsabi na meron tayo hanggang March 31 lamang upang isagawa ang isang halalan. Kung kaya nga lamang po, Sir Ted, technically po, sa natitirang mga 5 buwan bago yung March 31, 3 buwan lang po doon yung aming paghahanda dahil maghihintay po kami, Sir Ted, nung trigger. At ano po yung trigger? Yan ay yung gagawing batas. Bagong batas. Patungkol sa districting. Opo, dahil hanggat hindi po nagagawa yun, Sir Ted, hindi po namin alam paano kami mag-voters education. Anong mga distrito ang kasama? Magpapafile ba tayo ng muli ng candidacy? Magkakaroon tayo ng mga bagong ballot faces at re-reconfigure tayo ng ating mga system at mga makina. So lahat po yan ay mangyayari lang kung may bagong batas na. Opo. At baka na naman may question doon sa constitutionality ng kanila pong bagong batas. Tiya, pahabol na tanong please. Yes. Go ahead. Chairman, next year din po mangyayari yung BSKE elections. Hindi naman po ba mahirap yun sa COMELEC na dalawang halalan po ang mangyayari sa susunod na taon? Mukhang kakayanin naman po namin ng sabay sapagkat hindi naman po namin itinigil na rin yung paghahanda sa barangay and SK elections. Kahapon po, in-announce din natin, tuloy-tuloy na po. Kahit yung procurement natin, in fact, magsisimula na po kami sa isang linggo sa printing ng balota para sa barangay at SK elections. Total naman, manual na halalan po yan. At total naman din po, Ma'am DJ, Sir Ted, available na yung mga papel na naandyan po sa mga warehouse. Mahirap po yan, baka magkaroon ng smudge, baka masira pa yung mga papel, kung kaya amin na po ipapa-imprenta. Total, hindi precinct specific yung balota, kung hindi po, ito naman ay municipality specific and therefore hindi po masasayang at kung sakasakali ay yung po mga ibang gamit din, mapuprocure namin habang mas mura. Pag po kasi papasok yung inflation rate and therefore mas magmamahal yung presyo po nito. Salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong pagpapaliwanag this morning. Kami po ay naobligang tumawag po sa inyo para maipaliwanag din po itong isyong ito sa sinasabi nga po na nasayang na pera. Well, after all, wala ho naman ditong kinalaman po ang COMELEC. Ito po ay nangyari dahil din po sa mga insidenteng ito. Chairman, have a good weekend. Sir, salamat po na marami. Maraming salamat po, Sir Ted. Ma'am DJ, mabuhay po kayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo.
dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.